Dear Lady Love TV. One Night Deal with Mr. Billionaire. Tunghayan na po natin ang ikasiyang na bahagi. Hindi ako hihingi ng pera, Rain. Papaturo sana ako kung paano manligaw. Ani Ella sa pinsan na nakabuka ng kaunti ang bibig. Ilang segundo naghari ang katahimikan. Kahit siya ay hindi alam kung bakit niya naisipan yon. Siguro kailangan din talaga niyang makipaglaro kay Raph kung hindi ito papayag na tigilan na nila. Wala naman siyang ibang magagawa kung matigas talaga ang ulo ng lalaki. Siguro matigas din ang pangalawang ulo niya, bulong nito. Lihim siyang napatawa kasabay ng pagkagat niya sa ibabang labi niya. Minsan talaga madumi rin siyang mag-isip kung saan-saan rin napupunta ang isip niya. Pero kahit gaano pa katigas ang ulo ni Raph, mas matigas siya. Kung kaya nito makipaglaro, kaya rin niya. Kung hindi talaga ito papayag, wala rin siyang magagawa. Pero pipilitin niya na hindi siya mananalo. Hindi siya mahuhulog sa pangit na Raph na yon. Pangit na nga ang unang lalaki na nanloko sa kanya. Ayaw pa niyang maloko ulit siya ng isa pang pangit. Kailangan din mag-update ang katangahan ko. Muli niyang hinarap si Ray na nakataas pala ang kilay. Hindi niya matukoy kung nagtataka ba ito o nilulook down pa siya. Pero hindi naman ganun ang pinsan niya. Siguro nagtataka lang talaga. Kahit siya man, nagtataka pero no choice. Ganyan ka ba ka-desperada sa lalaking yan? Desperada? Siya? Desperada? Oo, desperada siya na hindi umalis sa trabaho. Pero hindi siya desperada sa lalaking yon. Hindi. O bakit ikaw pa talaga ang manliligaw? Nakataas ang kilay na tanong nito sa kanya. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi ka ba desperada sa tayong iyan? Hindi niya naibuka ang bibig upang sagutin ang pinsan. Totoo naman na desperada na talaga siya pero hindi sa katulad ng iniisip nito. Wala naman siyang balak na seryosohin ang panliligaw pero kapag seryoso na rin si Raph sa kanya, why not? Huminga siya ng malalim at umiling kahit pag-aano kaseryoso ang lalaki. Sa iyak din naman yan uuwi. Walang lalaking marunong magseryoso. Walang marunong magmahal ng totoo. Sa dinami-dami na nakita niyang nakipaghiwalay, may seryoso pa ba? Wala. Sigaw ng utak niya. Wala talaga. Hoy, anong masama sa pagiging desperado kung mahal niya talaga? Sabay silang lumingon sa hagdanan kung saan bumaba ang isa pang pinsan niya, kapatid ni Rain. Nag-aayos ito ng buhok habang bumababa at agad na kumaway sa kanya nang makita siya. Anong masama? Sarkastikong tanong naman ni Rain. Halos manlalaki ang mata nito na tiningnan na sarili nitong kapatid. Am I a joke to you? Pabalik na tanong naman ang ate nito. So, masama ako dahil desperada ako makuha ang kuya John mo. Ako ang nanligaw dyan dahil malamig ang bunganga ng lalaking yan. Hindi nakasagot ang pinsan niya hanggang sa makababa na lang ang ate nito sa hagdan. Parang balewala lang dito ang lahat ng nakuha pa nitong kumuha ng tinapay na dala nila at paseksi pa itong nagdekwatro. Alam niyo, anito kasabay ng pagsubo ng tinapay. Wala namang masama kung balak ng babae na manligaw. Hindi ba kayo updated sa 21st century na ngayon? Late ba mga calendar niyo? Nahuli niya pinaikot ni Ray ng mata. Nakuha niyang ngumiti kahit parang nagsimula na naman ang World War III sa dalawang pinsan niya. Mula pa noong mga bata pa sila ay palaging magkasalungat ang dalawa. Minsan si Rain mismo ang positive at ang kapatid naman ito ang negative. Hindi pa niya nakita ang dalawa na hindi nag-away. Pero at least may kakampi siya ngayon. Si Ate Lynn. Kalmadong wika ni Rain sa kapatid. Hindi ko sinasabing masama. Pero sinabi mong desperada. Parehas lang yan. Synonyms. My God, bakit ba ang hirap talagang ipaintindi sa iyo ang point ko? Hindi ako bobo. Sigaw ng kapatid ni Rain na hinampas pa ang mesa. Muntikan pa niyang mabitawan ng hawak na tasa sa biglang pagsigaw nito. Mukhang kailangan na niyang lumayo dahil magsisimula na ang show. Mag-aaway na naman ang dalawa pero pagkatapos niyan ay magtatawanan na naman. Siguro, ang tamlay ng bahay na tumula nang umalis si Rain. Walang kukontra sa isa niyang pinsan. Walang biglang magdadrama at walang kasama sa pagiging artistang ito si Lynn. Hindi ko sinabing bobo ka. Napasabunot na lang sa buhok si Rain kasabay ng kanyang pag-inom ng kape. Ang ganda talaga ng scene kapag hindi na alam ni Rain ang gagawin. Ang cute lang talagang tingnan ng dalawang babae na to. Hindi nga lang niya matukoy kung saan nagmanang kabaliwan ng dalawa. Mabuti na lang medyo matino ako. Bulong na naman niya at muling uminom ng kape. Paano nga palang matino? Kung matino talaga siyang tunay, sana wala siya sa sitwasyon na to. Hindi niya problema sana ngayon kung paano manligaw. Sasasabi mo lang na mahirap.
Pero hindi ibig sabihin nun, sinasabi kong bobo ka. Katulad lang yan, synonyms. Lintik na synonyms na yan, wisit. Sigaw ni Rain at padabog na umakyat sa hagdanan. Sinundan na lamang niya ito ng tingin hanggang sa marating nito ang kwarto. Pikon, wisit ka? Babalik na lang ako ng Maynila. Nagpaturo lang naman ako kung paano manligaw pero bakit nag-away ang dalawang yon? Tahimik na lang siyang inubos ang kape. Madali lang manligaw. Magkasabay na tinungo ni na Ella ang daan pauwi sa bahay nila. Halos isang oras din ang sinayang niya sa pakikinig ng away ng dalawang magkapatid bago siya nagpasyang umuwi. Palagi niyang tinatanong sa sarili kung ano kaya ang pakiramdam kapag may kapatid. Ano kaya ang pakiramdam kapag may kasundo siya sa mga bagay-bagay. Ano kaya ang pakiramdam kung inaaway niya ang sariling kapatid, katulad ng ginagawa ng mga pinsan niya. At ano kaya ang pakiramdam kung may kahati? Gusto niya talaga magkaroon ng kapatid noon, pero hindi ibinigay ng Diyos sa kanya. Pero sa bagay, hindi niya talaga deserve. Baka natatakot ang Diyos na awayin lang din niya. Paano niyo po ba niligawan si Kuya John? Tanong niya sa pinsan. Sa pagkakaalam niya kasi, gaya rin ng palaging naririnig niya sa pinsan niya na ito, mismo ang nanligaw sa asawa nito ay siya. Proud nga ito sa ginawa nito pero sa paningin naman niya ay hindi ito desperada. Natigilan siya nang bigla na lamang tumawa ang ate niya at hinampas pa nito ang kanyang balikat. Tumigil siya sa paglakad nang bigla siya nitong hinarap habang tawa pa rin ang tawa. Ligaw ba ka mo? Tanong nito at hinawakan ang sariling nguso. Paano ko niligawan si John? Tumango siya at naghintay sa sagot ng pinsan. Nakatingin lang ito sa gilid at nakahawak pa rin sa nguso. Kahit siya ay walang ideya kung paano nito niligawan ng lalaki. Wala naman talaga siyang alam kung paano manligaw. Maliban na lang siguro sa pagbibigay ng mga flowers na karaniwan niya nakikita kapag may nanliligaw. Ngunit gusto niya ng makabago. Lumapit ito sa kanya at bumulong sa kanyang tenga. Sa text lang yon, Ella. Sa panahon kasi noon, uso ang mga clan-clan. Muli siya nitong hinarap. Alam mo yung parang group chat sa text. Clanmate ko kasi si John dati tapos meet up ganon. Nito at muli na naman tumawa. Clan? Tanong niya na tangulang ang sinagot ng kanyang pinsan. Idaan mo sa text or call kung hindi mo kaya sa personal. Ganon. Nag-snap pa ito sa daliri na para bang nakaisip ng magandang ideya. Effective yan. Believe me. Wala pa akong number niya. Sino ba niligawan mo? Si Raf po. Agad niyang tinakpan ang bibig. Hindi pala dapat niya ipagkalat na nililigawan niya ang lalaki. Si Raf? Seryoso? Hawak ang cellphone ay tulalang nakatingin sa maitim na langit sa Ella. Habang tinatangay ng hangin ang kanyang buhok, tinatanong niya ang sarili kung kaya ba niyang tawagan ang loko-lokong lalaki na naging dahilan kung bakit siya nag-load. Talagang nag-effort pa siya para matawagan lang ang lalaking yon. Hindi na nga niya lubusang natatandaan kung kailan ang huling punta niya sa tindahan na tanging load lang ang dahilan. Wala din naman kasi siyang paggagamitan ng load. Ngayon lang niya naisip na masyado na palang makaluma ang binigay na tip sa kanya ng pinsan. Hindi kaya masyadong halata na wala talaga siyang alam kung paano manligaw. Pero kung sa bagay, wala namang mawawala sa kanya kung susubukan niya. Nasapo niya ang noo. Totoo naman, wala talaga siyang alam. Bakit natatakot siyang malaman iyon ni Raf? Jesus, nababaliw na ako. Nang makauwi siya kanina ay agad siyang humingi ng number ni Raf sa mismong kapitan nila. Kinapala niya talaga ang mukha. Noong mga oras na yon, wala naman siyang naisip na pwedeng mahinga ng number ng lalaki maliban sa mabait nilang kapitan. Pero bago pa siya nito binigyan, ay natanggap muna niya ang nakakalokong tingin na para bang may nagawa siyang masama. Nilunok na niya ang hiya at pride niya kanina. Hindi yun ang panahon upang isipin pa ang pride niya na matagal nang tinakpan ni Raf. Mas importante sa kanya ngayon na manalo sa larong sinimulan nito. Kung alam lang niya na magiging ganito rin palang resulta, sana nakapaghanda man lamang siya. Sana inunahan na niya ito. Muli niya sinulyapan ang cellphone na hindi niya mabitawan. Nagdadalawang isip pa siya kung tatawagan ba niya ang lalaki o hindi. Tinatanong pa niya ang sarili kung may natitira ba siyang pride o wala na talaga. Sana man lang sagutin siya ng sarili niya. Oo o hindi lang naman ang sagot, pero parang ang hirap sagutin ang kanyang tanong. Pero laro lang naman to. Wala namang mawawala kung kunwari ililigawan niya si Raf. Tama. Ang importante, hindi ako mahuhulog sa kanya. Pag-cheer up niya sa sarili at pinindot ang call button sa kanyang cellphone.
Wala na talagang atrasan to. Bawat ring ng cellphone ay dumadagdag sa kaba na nararamdaman niya. Pero pilit niyang ibinubulong sa sarili na hindi naman siya dapat kabahan. Laro lang naman ang lahat. Pwede na hindi siya magseryoso. Hello? Tila may nagbuhos sa kanya ng malamig na tubig. Tila animoy tumitigil sa paghampas ang hangin sa kanyang balat at nawala ang lamig ng atmosfera na kanina lang ay umayakap sa kanya. Wala sa sariling muli siyang tumingin sa kawalan at tulad pa rin kanina ay wala siya ni isang bituin na nakikita. Isa lang ang sumipot na tanong sa kanyang isipan. Wala ba ang numero na ibinigay sa kanya ng kapitan? O baka pinaglalaroan din siya nito? Bakit ibang boses ang narinig niya sa kabilang linya? Nawalan tuloy ng silbi ang kaba na nararamdaman niya nang tawagan niya ang numero. Hello? Huminga siya ng malalim at pilit na pinakalma ang sarili. Baka siya ang may mali. Baka may numero na mali ang kanyang napindot. Ilang beses na rin niyang naranasan yon. Good evening po. Aniya at pinilit ang sarili na maging kalmado. Hinanda na rin niya ang tenga na baka biglang sumigaw ang kausap dahil mali siya nang natawag. Iyon naman palagi nangyayari sa kanya noon. Magandang gabi rin, iha. Maaari bang malaman kung anong pangalan mo? Kinagat niya ang ibabang labi. Bakit parang pamilyar ang boses ng kausap niya? Sa tingin niya ay parang narinig na niya ang boses na iyon. Mukhang mabait naman at wala siyang nararamdaman na takot. Cellphone kasi ito ng anak ko. Naputol ang sasabihin niya nang biglang nagsalita ang nasa kabilang linya. Hindi pala ito tapos nang sumagot siya. Naiwan niya sa mesa. Ano bang kailangan mo sa anak ko, iha? Sasabihin ko kapag umuwi na siya. Pagpapatuloy nito. Hindi kaya mama ito ni Raf? Baka hindi mali yung number. Si Nida pala itong kausap mo. Kilala mo bang anak ko? Bigla itong tumawa. Sa bagay, tumawag ka nga eh. Ano nga ulit yung pangalan mo? Nida? Manang Nida? Banggit niya sa pangalan nito. Kaya pala pamilyar ang boses nito. Dahil ito pala ang nakausap niya noon sa barangay hall. Yung ginang na palaging itinataas ang bangko ni Raf. Ngayon ay alam niya na kung bakit. Anak pala nito ang lalaki. Pautal-utal ang pagsasalita ng ginang na sinamahan pa ng hindi magandang signal. Ang tanging naririnig lang niya ay ang pagtanong muli nito ng kanyang pangalan. Ako po ito, si Ella, yung kasama ni Raf sa trabaho. Todong ngiti pa siya, kahit hindi naman siya nakikita ng kausap. Tumayo na siya at bumalik sa loob ng bahay. Nasayang din ang effort niya sa paglabas dahil wala naman ni isang bituin. Iyon pa naman ang tanging dahilan kung bakit siya lumabas. Ella? Patanong nitong banggit sa kanyang pangalan. Nasa may pintuan na siya nang tumango siya bilang sagot sa ginang. Yes po, manang. Ella po ito. Ay oo, tumawa ito ng pilit. Kahit hindi niya nakikita ang mukha ng kausap, ay nakikita niya sa kanyang balintataw kung paano nito ginawa ang pagtawa. Sa bagay, alam naman niyang hindi ito inaasahan ng tawag niya. Ano palang kailangan mo at napatawag ka? Tanong nito sa kanya. Ilang segundong lumipas nang nasa kwarto na siya. Bakit kaya hindi nakasave yung number mo sa cellphone ng anak ko? Bago siya sumagot, kinuha muna niya ang unan at nilagay iyon sa hita. Gusto niyang sabihin sa mama ni Raf na hindi na ito dapat magtaka kung bakit hindi nakasave ang number niya sa cellphone ng anak. Pero pinigilan niya ang sarili. Wala naman itong alam kung ano ang pinagdadaanan nila ng lalaki. Ni wala nga itong kaalam-alam na nakatulog siya sa bahay nito. Mahilig pala sa sikreto ang lalaking yon. Ella? Natauhan siya sa muli nitong pagtawag sa kanyang pangalan. Ngayon lang niya naisip kung bakit siya napatawag. Wala namang ibang rason maliban sa gusto niya manligaw kay Raf. Pero ayaw naman niyang iyon ang isagot sa ginang. Ano po? Muli niyang kinagat ang ibabang labi. Wala siyang maisip na ibang rason. Mas gusto lang po sanang itanong kay Raf. Hilaw siyang umiti kasabay ng pagpapasalamat na nasa cellphone lang niya kausap ang ginang. Ganoon ba? Sayang. Ngayon pa lang talaga umalis si Raf at naiwan pa talaga tong cellphone niya. Hayaan mo, sasabihin kung tumawag ka. Hala, gulat niyang banggit. Bakit? Ay sige po manang, pakisabi na lang po kay Raf na tumawag ako. Ibaba na niya sana ang tawag pagkatapos niya magpaalam sa ginang. Pero bigla niyang naalala ang tagpo na umiiyak at galit na galit si Raf. Gusto niyang itanong sa ginang kung bakit. Manang, muli niyang tawag dito.
Pero may pumipigil na naman sa kanya sa tanong na iyon. Pakiramdam niya wala naman siya sa tamang posisyon na magtanong tungkol sa buhay ng lalaki. Ano yun? Pwede po bang magtanong? Aniya at huminga ng malalim. Wala naman sigurong masama kung magtatanong siya. Depende pa rin naman yon sa ginang kung sasagutin ito ang tanong niya o hindi. Ano ba iyon, iha? Nay, nakita niyo po ba ang cellphone ko? Bigla niyang pinatay ang tawag nang marinig ang boses ni Raph sa kabilang linya. Next time na lang po ako magtatanong.